Pang-12 kabanata. Tahimik lang kaming nakaupo dito sa gilid sa labas ng classroom ni Richer. Nakangiti ito buong klase at napaka-aktibo. Nakakuha ulit siya ng star. Sabi ko kay RK, ang galing ng anak natin. Really? Lumiwanag ang mukha nito. I will give him a prize after his class. Siguradong matutuwa yun. Sinandal ko ang ulo ko sa balikat niya. Pagkatapos nito sa hospital tayo dumiretso, ipaayos natin kaagad yang mata mo, para naman makita mo kung gaano talaga kasaya ang anak natin. Ryle, am I useless now because I'm blind? Tanong nito. Nagsalubong ang kilay ko. Anong useless? Sinong nagsabi at pasasabugan ko ang nguso? Naisip ko lang, easy. Huwag mong isipin ang ganang bagay, kahit pipi, pile, abnormal, siraulo o ano pang sakit mo never kang magiging useless, bahala ka magagalit ako sa'yo at siguradong pati si Richer. Oh sorry, natatawang umakbay ito sakin. I miss hearing your voice, unti-unting nagiging bungangera ka na din. Hey, mahina ko siyang hinampot sa dibdib pero tumawa lang siya. Maya-maya pa ay break time na nila Richer, magana itong lumapit samin. Tatay, nanay, sigaw nito at sumiksik sa pagitan namin. Meron po akong 6 stars, magaling na po ba ako? Oo naman, ang galing-galing ng baby ko na yan. Hinalikan ko siya sa pisngi. Sobrang proud kami ni tatay mo sayo. Nanay, tatay punta tayong kantin po, doon ako nabibili ng pagkain tuwing recess. Sabi nito at parehas hinawakan ang kamay namin ni RK. Masaya po ako kasi may magulang na akong kasabay kakain sa kantin. Gusto mo ba everyday? Pwedeng-pwede si tatay. Sabi dito ni RK. Pasensya na anak, may work si nanay alam mo naman po yun diba? Napanguso ito. Pero wag kang mag-alala, kapag okay na si tatay at pwede na siyang bumalik sa work, masasamahan na din kita. Okay po. Ngumiti ito ng malawak, yung labas gilajed. Mahal ko kayo ni tatay. Sus, malambing na ulit ang batang iyan. Humadjakik lang ito. Nang makarating sa kantin ay nandoon din sila Richie, mukhang bumabawi kay Aubrey. Umupo kami sa table nila. Nax, day off si Pooh. Sabi ko sa mga ito. Bumabawi din kayo. Oo ate Ryle, tutal bakasyon ko at si Richie naman ay sa 1 linggo pa ang pasok. Sagot ni Ella. Nanay, ako nabili pagkain natin. Naglahad ng palad si Richer. Pera. Ito po, balik mo sukli. Binigyan ko siyang 100. Tumakbo ito patungo sa mga nagtitinda. Kuya RK, gusto kong humingi ng tawad sa ginawa sa'yo ni Daddy. Sabi ni Ella, sorry, nahihiya tuloy ako sa inyong lahat, ang ganda ng pakikitungo niyo sakin, tapos ama ko ang dahilan kung bakit kayo napapahamak. You don't have to say sorry Ella, it's not your fault. Nginitian siya ni RK. Kami nang bahala sa ama mo. Don't worry we won't kill them. Ayos na kayo ni tatay. Tanong ko kay Richie umiwas ito ng tingin. Oo. Sus, para kang si Richer, lamang lang ng isang tatay ang kailangan. Asar ko dito, sinaman niya ako ng tingin. Totoo naman diba? Pangit, sabi lang nito at umirap. Natawa lang kami sa inasta nito. Maya-maya pa ay bumalik na si Richer na may bitbit na zesto at tinapay, mga candy din at mga chichirya. Nay, wala na ikaw sukli po. Sabi nito, kasi nibili ko ng pagkain yung kambal kong classmate, wala silang pagkain eh. Lagi ko sila nibibigyan. Very good naman ang baby namin. Hinalikan ko siya sa pisngi. Mabuti yan anak, dapat marunong kang tumulong at magbigay. Opo, kayakap nga si tatay. Sabi ni RK. Samaam pa naman sa upuan si Richer at niyakap ang ama, hinalikan niya din ito sa pisngi. Kawawa sila kambal tatay, minsan papasok sila may pasa sila. Nakangusong sabi nito. Ang payat-payat nila. Nasaan ba yung kambal? Tanong ko. May tinuro siya, tiningnan ko naman yung pero walang tao. Wala na, umalis na pala sila po. Sabi nito. Nanay, tatay kain na tayo. Tinusok nito ang isang zest o at inabot kay RK. Yan tatay, inom ka na. Kapag okay na ang mata ni tatay, ikaw naman ang gagawin kong baby. Sabi ni RK dito. Okay lang po tatay, basta wag mo lang ulit kaming iwan ni nanay. Tumulong at magbigay. Opo, kayakap nga si tatay. Sabi ni RK.
Sumampa naman sa upuan si Richer at niyakap ang ama, hinalikan niya din ito sa pisngi. Kawawa sila kambal tatay, minsan papasok sila may pasa sila. Nakangusong sabi nito. Ang payat-payat nila. Nasaan ba yung kambal? Tanong ko. May tinuro siya, tiningnan ko naman yung pero walang tao. Wala na, umalis na pala sila po. Sabi nito, nanay, tatay kain na tayo. Tinusok nito ang isang zest o at inabot kay RK. Yan tatay, inom ka na. Kapag okay na ang mata ni tatay, ikaw naman ang gagawin kong baby. Sabi ni RK dito. Okay lang po tatay, basta wag mo lang ulit kaming iwan ni nanay. Opo, hindi na, pangako. Yehey, pumalakpak ito na ikinatawa namin. Ang laki na ng anak ko, pwede nang sundan, charot. Dok, kamusta po ang mata niya? Tanong ko sa doktor. May na-damage na ugat sa mata niya, kailangan siyang operahan. Tugon nito. After that unti-unti nang babalik ang paningin niya. Magpapaschedule po kami ng operation. Sabi ko, next week po. Sure, tugon nito. Ilang minuto pa kaming nakipag-usap sa doktor bago kami umalis. Tatay, makakakita ka na, sabi ni Richer na nakakandong sa ama niya. Excited na ako tatay. Excited na din si tatay. Nakangiting sabi ni RK. Finally, makikita ko na ang mag-ina ko. Masaya ako para sa'yo. Pinagsiklap ko ang mga kamay namin. Mahal na mahal kita RK. I love you too Ryle ko. Nang makarating sa bahay ay pumasok kami agad sa loob, si Richer ay dumiretso sa kwarto, samantalang naupo naman kami ni RK sa sofa. Nagkausap na ba kayo ng kapatid mo? Tanong ko. Nag-aalala din sa'yo si Earl. No, but we talk by call. Tugon nito. Pupuntahan niya daw ako mamaya. Lumipas ang mga araw at naging busy na naman ako sa trabaho, pero kahit ganun ay hindi ko kinalimutan ang mag-ama ko. Tired? Tanong ni RK. Pahinga ka naman mahal. Ayos lang ako. Yamakap ako sa bewang niya. Operation mo na tomorrow, ready ka na ba? Yes, I'm excited to see you. Umakbay ito sa akin at hinalikan ako sa noo. Siguradong mas gumanda ka. Nambola pa, gusto mo lang makaisa eh. Biro ko. Mahal, wag ganyan. Nanlaki ang mga mata ko nang ilagay niya ang isang kamay ko sa etets niya. Shimay, tigas. See, I'm always horny when I'm with you, please don't tease me. Hindi na nga, delikado ka pa naman. Yun ngang baliw ka nakagawa tayo ng bata, ngayon pa kayang bulag ka. Natatawang dinakma ko yun at tumayo. Ryle, sigaw nito at kinapaka pa ako. Sorry na. Umupo ulit ako sa tabi niya at hinalikan siya. Akmang hihiwalay na ako pero hinipit nito, ang batok ko at pinalalim ang hand namin na agad kong tinugunan. Lola nagtutukaan si nanay at tatay. Napahiwalay kami sa isa't isa nang may sumigaw. Hoy bunganga mo, sabi ko kay Richer. Humadjakik itong lumapit sa amin at pamwesto sa gitna naman ni RK. Ano, tapos nang kumain? Tanong ko dito. Opo, busog ako. Tinapik pa nito ang tiyan niyang mataba. Tatay, may bilbil na ako, yung parang po kay Lola. Natawa kami ni RK sa sinabi nito. It's okay anak, ang mahalaga malusog ka at busog. Sabi dito ni RK. But sometimes you need you control your eat, especially sa mga pagkaing unhealthy. Tatay masarap po yung chichirya eh, lalo na yung cheese ring. Nilangon ako nito, di ba po nanay? Favorite natin yun. Oo, pero tama si tatay mo. Di ba may UTI ka? Nakangusong tumango ito. No chichirya at soft drink muna okay. Okay po kahit ayaw ko. Nakangusong sabi nito. Para sakin naman po yun di ba po? Oro. Nagharutan lang kami hanggang sa mapagod kami at matulog. Kinaumagahan ay maaga akong umalis ng bahay dahil may meeting ako. Mahal, saan ka na? Tanong ni RK sa kabilang linya. Mauna na kayo sa hospital, susunod na lang ako. Sagot ko dito, wag kang kabahan, nasa tabi mo naman si Richer. Yes mahal, sunod ka agad ah. Ingat, ingat din kayo. Love you. Love you too. Dinig kong sigaw ni Richer. Mahal din kita ma. Pinatay ko ang tawag at nagpatuloy sa ginagawa ko. Ilang minuto lang ay natapos na ako kaya nagmamadali akong nagtungo sa parking. Akmang sasakay na ako sa sasakyan ko nang may humila sakin, sisigaw na sana ako pero mabilis nitong tinakpan ang bibig ko.
Nanlambot ang katawan ko, naramdaman ko na lang, ang pagsakay nito sakin sa isang sasakyan. Kapag nawala yan, akin na ang pera ng dati kong asawa. Dinig kong sabi ng isang lalaki. Kahit nanghihina ay kinuha ko ang cellphone ko at tinawagan si Kuya Ryan. Ryle, nasan ka? Kuya, ituloy nyo. Unti-unting pumikit ang mga mata ko, kapag gumaling si Arkhay, tsaka nyo ako hanapin. Akmang sisigat ako pero may humablot ng cellphone ko at may pumukpok sa ulo ko. Hindi ko alam kung ilang oras o minuto ako nakatulog, nang magising ay nakahiga na ako sa isang kabaong. Sinubukan kong buksan pero ayaw. Sobrang init sa loob at para akong kinakapos ng hininga. Tulong! Sigaw ko habang kinakalampag ang kabaong. Napaluhan na lang ako ng unti-unti akong nanghina. Diyos ko, wag po muna ngayon. Lola, wala pa si nanay. I heard Richer ask the nanay. Kahapon pa wala si nanay ko. Nangunot ang noo ko, I thought she visited me. Nanay said she visited me. Nay, where's Ryle? I asked. Magpagaling ka, sabi lang nito. Bilasan mo din ah. Nay, where's Ryle? I asked furiously. Nanay, hinawakan ko ang bendang nakatikip sa mata ko, akmang tatanggalin ko ito pero may humawak sa mga kamay ko. Arkhay, hindi pa magaling ang mata mo. Kuya Ryan said using his serious voice. Where's Ryle? I asked coldly. Hinahanap na namin siya. Sagot lang nito. Sa ngayon dito ka muna, okay? Kailangan munang gumaling ng mata mo. I can't stay here. Ryle is missing. Galit kong sabi. Kahapon pa siya nawawala pero hindi niyo man lang sinabi sakin. Kapag sinabi namin hindi mo itutuloy ang operasyon. Sabi nito. Sabi rin ni Ryle na ituloy natin ang operasyon kahit wala siya. It's Larry, right? I heard Kuya Ryan sighed, napayukom na lang ako ng kamao ko. Kuya Ryan, find Ryle please. I will, magpahinga ka muna. I just nodded. Tay 2 araw na lang. Nagising ako nang marinig ko ang boses ni Kuya Ryan. Hayop na Larry yan. May narinig akong nabasag. Ang dami na nating nahukay sa sementeryo. Pero wala pa din, hindi pa rin makita si Ryle. Kailangan doble kayod tayo, tay 2 araw na lang ang itatagal ng oxygen ni Ryle. Natigilan ako sa sinabi ni Kuya Ryan. Manghihiram na ako ng tauhan sa ibang kaanib ko, kailangan nating mahanap si Ryle bago pa siya mamatay sa loob ng hukay. Larry, hayop ka. I didn't move, nang maramdaman kong wala na sila ay dahan-dahan akong bumangon. Sinira ko ang benda na tumatakip sa mata ko. Sobrang liwanag ang bumungad sakin, pumikit-pikit pa ako. Nang makapag-adjust ako ay bumungad sakin ang loob ng kwarto ko sa hospital. Tumayo ako at hinubad ang suot kong hospital gown, may nakita akong damit na agad kong kinuha at sinuot. Mabilis akong lumabas ng kwarto at umalis ng hospital. Kinuha ko ang telepono ko at tinawagan si Earl. Arkhay, saang sementeryo yan? Malamig kong tanong. Basta si Ryle, lakas ng access mo. Hindi ako nakikipagbiruan, napahawak ako sa mata ko nang sumakit ito. Earl, hindi pa magaling ang mga mata mo, you can't force your eyes. Kahit mabulag ako habang buhay wala akong pakialam, just Frivitsking tell me where's the cemetery. I ended the call. Pumara ako ng taxi at agad sumakay. I don't have money here. I said to driver. Hinubad ko ang relo ko. It cost 10,000. Hindi ko na hinintay na magsalita siya, dahil agad akong lumabas at tumakbo papasok ng sementeryo. Nahirapan pa akong hanapin sila Earl dahil madilim at masakit ang mga mata ko. Ang superhero na bulag nandito na. Knight announced. I don't care about you. Inagaw ko sa kanya ang pala na hawak niya at nilapitan ang isang libingan. Make sure, caught Larry alive. I will make him suffer. Papatayin mo na ba? Wyatt asked. Not in my plan. I said. Pero sisiguraduhin kong magmamakaawa siyang patayin ko na lang siya. Nagpatuloy ako sa paghuhukay but I can't find her. Ryle. I shouted. Where the hell are you? Manahimik ka. Gabi na, baka iba ang sumagot. Knight said. Shut up. I glared at him. If y'all don't want to help me, just leave. Magpapahinga lang kami aba. Wyatt said. Ang hirap talagang umibig. I didn't mind them. Nagpatuloy lang ako sa paghuhukay hanggang sa mag-umaga na. Hindi ako nakakaramdam ng pagod,
Ang gusto ko lang ay mahanap si Ryle. Ark, hey, stop for now. Earl tapped my shoulder. Don't force yourself, kakaopera lang ng mata mo. Ezer, I can't. We only have one day. I said, I can't lose her. Paano kapag ikaw ang namatay dyan dahil sa ginagawa mo? He asked back. Kung mahanap namin siya at ikaw naman ang mamatay baliwala din. I know that but we have Richer. I smiled to him. I don't want to rest until I find her. Force yourself, kakaopera lang ng mata mo. Ezer 8, I can't. We only have one day. I said, I can't lose her. Paano kapag ikaw ang namatay dyan dahil sa ginagawa mo? He asked back. Kung mahanap namin siya at ikaw naman ang mamatay baliwala din. I know that but we have Richer. I smiled to him. I don't want to rest until I find her. Sinabi na nga ba at tatakas ka. Napalingon kami sa nagsalita. Ang kulit. Boss, Ryle needs me. I said, I will find her. Sisikilan ako ng anak ko kapag nalaman niya ang ginawa mo. He shook his head. Huwag mong masyadong alalahanin yun, malakas yun. I know. Nginitian ko sila. Lipat lang ako. I was about to walk but my vision became blurry. I don't know what happened next because darkness hit me.